Mga boss sa gustong sumuporta sa ating channel, mag-send na sa ating GCash number na nakalagay sa screen. Sa konting tulong nyo, pwede na natin maipagpatuloy ang daily upload natin. Maraming salamat po mga boss. Kabanata 1651. Kaya't kung bakit ang mga halaman ay inilihim ng mabuti mula sa ibang bahagi ng mundo. Si June ay narito pa rin upang patuloy na magbantay sa libu-libong taong Panax Ginsengs. Walang sino man ang dapat na makuha ang kanilang mga kamay sa mga halaman. Kung hindi man, ang sakuna ay siguradong susundan. Sigurado akong naiintindihan mo yun, di ba? Sabi ni June habang nakatitig kay Gerald. Ngayon na nauunawaan ang mga kahihinatnan na maaaring mangyari, tumango lamang si Gerald habang sumagot, naiintindihan ko. Huwag mag-alala, hindi ako kukuha ng anuman sa kanila. Panipi, natutuwa akong marinig iyan. Anuman, bibigyan kita ng isang bagay upang maipahayag ang aking pasasalamat. Sinabi ni Hunyo habang kaaya-aya niyang kinawean ang kanyang kamay, na pinasisimula ng isang maliit, kubiko na kahon ng kayamanan na magkatulad sa loob ng kanyang palad. Matapos matanggap ang kahon ng kayamanan mula Hunyo, nagtaka ang mausisa na si Gerald kung ano ang ibinigay sa kanya. Maingat na binubuksan ang kahon na bukas, sinalubong si Gerald nang makita ang isang solong maliliit na pellet sa loob. Tumingin sa Hunyo, sinabi ni Gerald na, ito. Iyon ay isang nakasisiglang pellet, at ito lamang ang palagi kong itinatago sa akin. Nararamdaman ko kung gaano kakalakas, kaya iiwan ko sa iyo ang pil na ito. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa iyo. Sagot ni June. Si Gerald ay matapat na nagalit sa paglipas ng mga pangyayaring ito. Pagkatapos ng lahat, handa talaga si June na bigyan siya ng isang napakahalagang bagay. Ito ang nag-iisang umiiral na nakakapanibagong pellet alang-alang sa langit. Ako, pinahahalagahan ko na binibigyan mo ako ng isang napakahalagang regalo. Ako, paano ko ba kayo pinasalamatan? Tinanong si Gerald, matapat na pakiramdam na hindi siya karapat-dapat bigyan ng napakahalagang bagay na wala sa asol. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Casual na sagot ni June. Kasunod nito, inakay niya si Gerald palayo sa kanyang hardin at bumalik sa kanyang tahanan. Hindi nagtagal kung kailan nahulog ang gabi. Sa kabila ng pagdidilim ng kalangitan, ang loob ng isang pansamantalang kampo, na naitayo ng medyo malayo mula sa banal na bundok, ay maliwanag pa ring naiilawan. Habang si Quest at ang iba pa ay nakabalik sa kampo sa isang piraso, at kasalukuyang nasa loob ng tent na iyon, lahat ay may solemn na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Matapos masaksihan kung ano ang nangyari kay Gerald, lahat ay wala sa isipan o napuno ng labis na kalungkutan sa ngayon. Si Nori mismo ay nakaupo sa labas ng mag-isa, nakatitig ng mabuti sa banal na bundok. Inaasahan niya lamang na biglang lilito si Gerald sa di kalayuan at magsimulang tumakbo papunta sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang narinig ang boses ni Yashua na sumisigaw, Nori. Sumisiksik patungo sa kanyang anak na babae, naramdaman ni Yashua na tulad ng isang napakalaking pagkarga ay naangat mula sa kanyang dibdib nang napagtanto niya na siya ay mabuti. Nakatitig kay Yashua ng maluha ang mga mata, tumayo si Nori at niyakap ang ama bago sinabing, Tatay, Gerald, nahulog siya sa lambak. Ano, nahulog si Gerald sa lambak? Nori, mangyaring bigyan ako ng karagdagang mga detalye. Sagot ng nanginginig na ngayon na si Yashua habang nakatitig ang mata sa kanyang anak na babae. Kung si Gerald ay tunay na nawala, kung paano niya ipapaliwanag ang lahat ng ito kay Chase at sa Talisman Union. Si Gerald ay naging isang first-rank Talisman Master din sa Talisman Union. Ang naisip na siya ay namamatay ng kaagad pagkatapos nito, nakakagulat, upang sabihin ang kaunti. Kabanata 1652, kasunod nito, sinimulang sabihin ni Nori sa kanyang ama kung ano ang nangyari sa banal na bundok. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, kahit na si Yashua ay natagpuan ang pagliko ng mga pangyayari na medyo mahirap paniwalaan. Upang isiping isinakripisyo ni Gerald ang kanyang kaligtasan upang maprotektahan ang koponan ng pakikipagsapalaran mula sa mga puting lobo. Ano ang tunay na bayani? Tinapik ang likod ng kanyang anak na babae, pagkatapos ay inalaw ni Yashua, huwag kang mag-alala, Nori. Siguradong babalik ito ng ligtas kay Gerald. Panipi, nodding bilang tugon, inaasahan ni Nori ng buong puso na makakagawa rin si Gerald ng isang ligtas na pagbabalik.
Samantala sa Magic Land, si Gerald mismo ay kumakain habang nakikipag-chat kay June, na lubos na hindi moari ang nangyayari sa labas ng mundo. Hindi man alam kung gaano kabalisa si Nori at ang iba pa na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Humigop ng tsa si Gerald bago tumingin kay June at nagtanong, "Alin dito? Binabantayan mo ba ang lugar na ito sa buong oras na ito? Maaaring hindi mo pa iniiwan ang lugar na ito bago." Panipi, umiling siya bilang tugon, sinabi ni Hunyo, "Gusto kong lumabas, sa totoo lang. Sa kasamaang palad, hindi ko magawa ito." "Anong ibig mong sabihin?" "Tawagin itong, hadlang ng mga uri. Isang hadlang na ginawa para sa akin lamang. Dahil nabigyan ako ng responsibilidad na bantayan ang Magic Land, hindi ko kaya na dumaan sa hadlang na iyon. Gayunpaman, hindi mag-alala, kahit sino sa akin ay maaari pa ring lampasan ito," sagot ni June habang siya ay bumantong hininga. Nakatira ng mag-isa dito ng napakatagal nang wala kahit konting kontak sa labas ng mundo. Masakit siguro, habang hindi matukoy ni Gerald kung gaano kasakit ang naranasan ni June nang sabihin niya iyon, masasabi niya na gusto talaga niyang umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, personal na umaasa si Gerald na hindi papasok si June sa labas ng mundo. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay doon ay mas mapanganib at masama kumpara sa mga kondisyon sa loob ng Magic Land. Habang iniisip ito, nahanap din ni Gerald ang kanyang sarili na umaasa na hindi mahahanap ng ibang mga tagalabas ang lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming libong taong gulang na Panax Ginseng dito, ang kanilang pagtuklas ng publiko ay tiyak na magiging sanhi ng matinding kaguluhan. Upang maiwasan ang lahat ng kaguluhan na iyon sa una, mas mabuti na ang ilang mga bagay ay nanatiling walang batayan at pagkatapos ay hindi nagbago. Gabing-gabi na, si Gerald, na nakasandal sandali sa kanyang upuan, sa paglaon ay napadpad, ito ay isang maganda, matahimik na tulog, at hindi nadama ni Gerald ang komportable na ito sa loob ng ilang sandali. Bandang madaling araw na nang magising siya ng boses ni June na nagsasabing, "Gising ka na ba?" Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita ni Gerald na nakaupo sa harap niya si June. "Ako ngayon. Ikaw ay ang maagang ibon pati na rin nakikita ko," sagot ni Gerald. "Sa totoo lang, anuman, dahil gising ka na, ilabas ka namin sa lugar na ito," sabi ni June. Nang walang pagtutol doon, biglang napunta sa isipan ni Gerald na siya ay teknikal na nawawala, sa buong gabi mula nang mahulog siya sa lambak. Sa pag-iisip na iyon, nag-aalala na siya ngayon tungkol sa kung gaano dapat kabalisa si Nori at ang iba pa sa sandaling ito. Anuman ang kaso, sa sandaling nasa labas sila ng bahay ni June, kinuha niya ang kanyang kamay bago tumalon kasama siya, umakyat sa langit. Sa paglaon, pareho silang nakarating bago ang isang maliit na uri ng boulevard. Pagturo sa boulevard, sinabi ni June, "Maaari kang umalis sa pamamagitan ng paglalakad dito." "Kita ko. Salamat sa lahat." Tumugon si Gerald sa isang masayang tono bago lumakad sa boulevard. Habang siya ay naglalakad, ang tanawin sa harapan niya ay tila biglang warp, at bigla na lamang, napagtanto niya na wala na siya sa Magic Land. Sa pagtingin sa paligid, nalaman ni Gerald na nasa isang kagubatan na siya sa paanan ng banal na bundok. Kahit na mystified, alam ni Gerald na dapat niyang lihim ang lokasyong ito habang siya ay nabubuhay. Sa pamamagitan nito, nagsimula na siyang maglakad palabas ng kagubatan. Hindi ito masyadong nagtagal nang dumating siya bago ang pansamantalang kampo. Nakakagulat, ang exit ay malapit sa kampo. Nakatayo sa harap ng kampo, nakita ni Gerald na ang quest at ang iba pa ay seryosong tinatalakay ang isang bagay sa loob. Ito ay tumagal ng ilang sandali upang mapagtanto, ngunit sa paglaon, Nori natagpuan ang kanyang sarili sa pilitang upang tumingin sa labas ng tent, at sa sandaling ginawa niya ito, ang kanyang mga mata agad na nanlaki. Gerald, nakatayo siya roon. Ligtas siya. Kabanata 1653. Ang pangalawang nagawa niyang mailabas ang kanyang stupefied state, agad na sumigaw si Nori, Gerald. Ngayon ay maluha-luha, si Nori saka sumugod at ginakap siya ng mahigpit. Napagtanto na si Gerald ay nasa isang piraso, si Quest at ang iba pa ay pantay na natuwa at nagulat. Sa pagtakbo din nila sa kanya, sinusuri na ni Nori si Gerald mula ulo hanggang paa habang tinatanong, ayos ka lang Gerald? Nasaktan ka kahit saan? Panipi. Nang makita kung gaano siya nag-alala, nakangiti lamang si Gerald bago sumagot ng, huwag mag-alala,
Okay lang ako. Narinig iyon, labis na gininhawa ni Nori na natagpuan niya ang kanyang sarili na marahang hinampas ang kanyang maliit na mga kamay sa kanyang dibdib habang umuungol, ikaw. Talagang natakot ka sa akin sa kalahati ng mamatay sa oras na ito. Ang pag-aliw na nakukuha niya ngayon matapos masaksihan ang mga kaganapan kahapon ay sobrang-sobra. Tulad ng parehong Patrick at Quest nagsimulang tapik ang balikat ni Gerald, huli na natagpuan ni Quest ang kanyang sarili na nagtanong, anuman. Ano ang nangyari pagkatapos mong mahulog? Iyon ay isang mataas na pagbagsak na alam mo. Panipi, natatawang tugon, simpleng sagot ni Gerald, napalad ako na mahulog sa tuktok ng isang malaking puno. Tiyak na tumulong iyon sa pagbagsak ng aking pagkahulog. Panipi, naturally, hindi masabi sa kanila ni Gerald ang tungkol sa Magic Land, at salamat, ang iba ay tila naniniwala sa kanyang kwento. Pagkatapos ng lahat, ang mahalaga sa kanila ay na bumalik ng ligtas si Gerald. Alinmang paraan, ngayon na siya ay bumalik, hindi na nila kailangan upang maglunsad ng isa pang pagsisikap sa pagsadya. Sa pag-iisip na iyon, nagsimulang mag-impake ang lahat upang bumalik sa Earth. Capital. Pagdating sa manor ng pamilya Zon, si Yashua, na bumalik noong gabi bago malaman na ligtas ang kanyang anak na babae agad na napabuntong hininga nang makita niya si Gerald kasama ang natitirang pangkat. Sa sandaling siya ay bago si Yashua, sinamantala ni Gerald na sabihin, paumanhin, Master Yashua, at Nori, ngunit kailangan kong bumalik sa mundo sandali. Nang marinig iyon, agad na nadimdam ang kalooban ni Nori habang nagbubulong-bulong. Oh, babalik ka. Matapos masanay sa pagkakaroon ni Gerald sa tabi niya sa buong oras na ito, hindi talaga niya gusto ang ideya ng pag-alis niya. Bagaman hindi niya gusto ito, alam niyang hindi niya talaga mapipigilan si Gerald. Anuman ang kaso, tinanong ni Yashua, nakikita ko. Kailan ka babalik dito? Marahil para sa isang mahabang panahon. Kung sabagay, nagtagal din ako dito. Kailangan ko pang panatilihin ang kumpanya ng iba kong miyembro ng pamilya at sabihin sa kanila ang ginagawa ko, sagot ni Gerald na may bahagyang ngiti. Ah, nakikita ko. Ang pagpapanatiling mga tab sa iyong pamilya ay mahalaga din. Magaling. Anuman, alamin na tuwing babalik ka sa Jelatra, ito ang iyong tahanan. Palagi ka naming hinihintay dito. Idineklarang Yosha na may isang matigas na tango. Nang marinig iyon, naramdaman ni Gerald na medyo naantig siya. Bukod sa kanyang Panginoon, sina Nori at Yashua lamang ang ibang mga tao na nagtrato sa kanya ng mabuti sa Jelatra. Kahit na, pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili na hindi niya makakasama si Nori. Sa pag-iisip na iyon, nagpaalam si Gerald bago umalis sa Earth. Nang siya ay bumalik sa lupa, agad niyang naramdaman ang isang maligayang init at pamilyar. Bagaman mahusay si Jelatra sa sarili nitong pamamaraan, ang lupa ay ang kanyang tunay na tahanan. Anuman, ang unang paghinto ni Gerald ay natural ang Sacra Solis Palace. Kung sabagay, mga edad na mula nang huli niyang makilala si Mila at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, at labis na namimiss ko sila. Gayunpaman, pagdating sa bahay, nagulat si Gerald na wala si Mila o ang kanyang kapatid na babae. Sa kabutihang palad, naroon ang kanyang mga magulang, kaya't tinanong ni Gerald, Ma, Ama, nasaan si Mila at Jessica? Kabanata 1654, narinig ang tanong ng kanilang anak, pagkatapos ay sumagot si Dylan, Aba, pareho silang nakapunta sa Leros State. Sa sinabi sa amin, mukhang nahanap ni Mila ang kanyang mga biological na magulang doon. Sa pag-iisip na iyon, binibisita niya ang pamilya. Smith doon upang bisitahin ito. Panipi, ano? Ang Leros State, ang kanyang biological parents. Ungol ni Gerald na medyo hindi makapaniwala. Kasunod nito, iniwan ni Gerald ang ilang mga tagubilin para sa kanyang mga magulang bago umalis patungo sa Leros State na nag-iisa. Samantala, pareho sina Mila at Jessica na nakatayo sa bulwagan ng manor ng pamilya Smith. Ang mga Smith sa Leros State ay napakalakas, dahil sa pagmamay-ari nila ng isang malaking kadena sa negosyo, at isa sa mga mas prestihiyosong pamilya dito. Anuman ang kaso, ang biglaang pagdating ni Mila ay tiyak na hindi inaasahan, upang masabi lang. Kaya, sinasabi mo na ang iyong pangalan ay Mila Smith. Tanong ng isang marangyang babaeng may bihis, na may mabibigat na pampaganda, habang nakatingin kay Mila. Tama iyan. Pumunta ako dito at hinahanap si Zaire Smith,
Ang aking biological na ama. Sagot ni Mila na may determinadong tingin. Manalo ka, iyon ang pangalan ng aking ama, alam mo. At hindi ko pa naririnig na binabanggit niya ang pagkakaroon ng isa pang anak na babae. Sabihin sa katotohanan, sa palagay ko nandito ka lang para lumikha ng gulo. Pangutya ng babae habang galit na tinuro si Mila. Si Holly Smith ay anak ni Zaire, ang master ng pamilyang Smith, at siya rin ang pangalawang binibini ng pamilyang Smith. Nang marinig iyon, hindi siya personal na kinuha ng Mila at simpleng sinabi, malalaman natin kung totoo iyan sa sandaling makilala ako ng iyong ama. Matapos malaman kung saan ang kanyang mga biological na magulang ay mula sa Master Ghost, dumating na si Mila dito upang malaman kung ang kanyang hula ay totoo. Nag-aalala na mapasok siya sa gulo, sinundan din siya ni Jessica. Gayunpaman, upang isipin na tatanggihan sila ng pagpasok sa mismong pintuan ng manor. Noon nang mabangga nila si Holly. Alinmang paraan, hindi nagtagal bago ang isang nasa katanghaliang lalaki at isang babae ay nagpakita ng kanilang hitsura. Ano ang nangyayari, Holly? Tanong ng lalaki. Salamat sa Diyos nandito ka, tatay. Patuloy na humihiling ang babaeng ito na makipagkita sa iyo. Inaangkin niya na anak mo siya. Paliwanag ni Holly. Bago pa man makasagot si Zaire, agad na sumagot ang babaeng katabi niya, humihingi ako ng patawad. Na para bang magkakaroon ka ng dalawang ama. Panipi, ang galit na babae ay dumaan kay Cheney, Littlebury, at siya ang ina ni Holly. Anuman ang kaso, natagpuan ni Zaire ang kanyang sarili na bahagyang nakasimangot sa turn ng mga pangyayaring ito. Paglingon sa dalawang estranghero, agad na nanlaki ang mga mata sa pangalawang nakita niya si Mila. Napagtanto kung gaano kahawig ang hitsura ni Zaire sa kanya, mas matagal pa siyang tinitigan ni Mila bago tanungin, ikaw ba si Zaire, ang master ng pamilyang Smith? Panipi, ako nga, anuman, ikaw, talagang kamukha mo ang iyong ina. Tuldok tandang padamdam. Sigaw ni Zaire. Nang marinig iyon, ang parehong ekspresyon ni Cheney at Holly ay nagdilim. Ano ang ibig mong sabihin doon, tatay? Mayroon ka bang ibang babae dyan? Tanong ni Holly habang nakatingin sa mata ng kanyang ama. Si Cheney mismo ay nakahawak na sa braso ni Zaire habang galit na idinagdag, iyon ang nais kong malaman din. Niloko mo ba ako? Anak mo ba talaga ang taong ito? Panipi, sandali sa pagkawala ng kung saan magsisimula pa rin, naintindihan ni Zaire na hindi niya ito mate at agaw ng isang lihim magpakailanman. Sa wakas ay oras na upang harapin ang musika. Kabanata 1655, nang marinig iyon, bahagya ng umimik si Mila. Sa halip, pasimpleng hinawakan niya ang braso ni Jessica bago siya hinayla. Hindi man sigurado kung ano ang gagawin, mapapanood lamang ni Zaire nang umalis silang dalawa. Nang makita na ang duo ay nawala, si Holly at ang kanyang ina ay agad na pinapasok si Zaire sa bahay kasama nila. Matapos mapaupo siya sa isang sopa, tinitiyak nilang maayos ang pagtatanong sa kanya. Tulad ng nangyari, si Zaire ay nakikipag-usap sa ibang babae, na pinangalan ng Evian Moorish at naging biolohikal na ina ni Mila bago ikasal kay Cheney. Sa kasamaang palad, ang pamilya ni Zaire ay hindi nais na hayaan silang magkasama. Dahil doon, pagkapanganak ni Mila, ganoon din ang pag-alis ni Evian. Kahit na ang memorya ng kanyang nanatili para sa maraming mga taon na darating, Zaire ay hindi kailanman nabanggit ito sa isang kaluluwa. Habang naisip niya ang posibilidad na lumitaw si Evian isang araw kasama si Mila, hindi niya inisip na makikilala niya ang kanyang anak na nag-iisa sa gayong mga pangyayari. Anuman, nagalit sina Cheney at Holly matapos marinig ang lahat ng iyon. Ang totoo, ang parehong ina at anak na babae ay ipinapalagay na ipinakita ni Mila ang kanyang sarili, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, na may hanggaring agawin ang mga pag-aari ng mga Smith. Sa kabila ng kanilang pag-aalala, gayunpaman, ang pag-iisip ay hindi kailanman sumagi sa isip ni Mila. Anuman, bumalik sina Mila at Jessica sa kanilang hotel. Nag-iisa sa tabi ng bintana, natagpuan ni Mila ang sarili na lumuluha hindi pa nagtagal. Upang isipin na ang kanyang biolohikal na ama ay isang taong. Nang makita iyon, dahan daw ang lumakad si Jessica sa tagiliran ni Mila upang aliwin ang kawawang batang babae. Ang mga nasabing insidente ay tiyak na mahirap tanggapin lamang. Dahan daw ang tinapik ang likod niya, sinabi ni Jessica, huwag ka nang malungkot, Mila, tandaan, mayroon ka pa rin sa amin ni Gerald.
Pamilya mo kami ngayon. Panipi, narinig iyon, agad na niyakap ni Mila ng mahigpit si Jessica bago umiyak ng iyak. Kahit sino ay makaramdam ng kawawa sa pandinig ng kanyang matinding sumigaw. Samantala, pabalik sa manor ng pamilyang Smith, makikita sina Holly at Shani na tinatalakay ang isang bagay. Siguradong may dahilan kung bakit nagpapakita siya ngayon, Holly. Sa pag-iisip na iyon, mag-upo tayo ng ilang mga tao upang mapupuksa siya bago siya masyadong malapit sa iyong ama. Kapag wala na siya sa larawan, hindi na tayo matatakot sa pagbabante niya sa atin. Idineklara ni Shani na isang masamang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Alam ko di ba, tiyak na narito siya upang agawin ang mga pag-aari ng aming pamilya. Kung hahayaan natin siya, sigurado akong magsisimula din siyang humiling na magkaroon ng lugar sa loob ng aming pamilya. Sa nasabing iyon, tiyak na hindi natin siya papayagang magkaroon ng paraan. Ungol ni Holly, napakalaking pagkamuhi sa kanyang tono. Nang makita ang kanyang anak na babae na magkasama sa mata, pagkatapos ay binulong ni Shani ang isang bagay sa kanyang tainga. Sa oras na siya ay tapos na, ang malaswang ngiti sa kanilang mga mukha ay lumago ng mas malaki kaysa dati. Sa patuloy na pagperpekto ng dalawa sa kanilang hindi magandang balak, dumating si Gerald sa Leros State. Matapos makipag-ugnay kay Mila at alamin kung nasaan siya, kaagad siyang sumugod sa silid ng hotel na kasalukuyang kanilang naruroon. Nang makita si Gerald, agad na itinapon ni Mila ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig, kamukha ng isang nakakaawa at takot na puting kuneho. Kapag nakaupo na silang tatlo, sinimulang sabihin ni Mila kay Gerald ang tungkol sa kung ano ang nangyari sa manor ng pamilya Smith. Sa oras na siya ay tapos na, naintindihan ni Gerald na ang ama ni Mila ay may dalawang babae na nakipagtalik sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, sinabi ni Gerald pagkatapos, sa totoo lang, sa palagay ko hindi mo dapat ipagpatuloy ang paghahanap para sa iyong biolohikal na ama. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya nakabuo ng isang bagong pamilya, ngunit siya rin ay isang kahilahilakbot na ama para sa pagsisimula ng isa pang pamilya pagkapanganak mo. Panipi, narinig iyon, kinailangan ni Mila na sumang-ayon kay Gerald. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Mila ay saglit na tumunog. Sa pagtingin sa kanyang telepono, nakita ni Mila na nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ng contact. AY1656AY. Hello, Mila. Ito si Holly. Nais kong makipagtagpo at makipag-chat sa iyo. Sinabi ng mensahe. Natagpuan ito na kakaiba at nakakagulat na si Holly ang gagawa ng pagkusa upang tanungin siya. Si Mila pagkatapos ay tumingin kay Gerald bago sinabi, ito ay isang mensahe mula kay Holly. Tila gusto niya akong makilala. Oh, tingnan natin kung ano ang gusto niya noon. Sasamahan kita. Sumagot si Gerald, na napapansin na tiyak na mayroong malubhang motibo si Holly. Nang mapagtanto na sasama si Gerald sa kanya, binigyan si Mila ng dagdag na tulong sa kumpiyansa. Kahit na hindi niya pinili na sumama, gayunpaman, sigurado pa rin si Mila na makakakuha siya ng anumang ibinato sa kanya ni Holly. Anuman ang kaso, pagkatapos magpas siya ng isang lokasyon ng pagpupulong kasama sina Holly, Mila at Gerald pagkatapos ay umalis sa hotel. Ang lokasyon ng pagpupulong mismo ay tila isang liblib na parke, at kahit sumama si Gerald, pinili niyang manatili sa mga anino sa ngayon. Sa oras na nakarating sila doon, si Holly ay nasa parke na. Hindi nais na talunin ang palumpong, sinabi ni Mila, ano ang magagawa ko para sa iyo? Sumagot si Chucklang, sumagot si Holly, well, gusto ko lang makilala kayo ng medyo mas mabuti. Pagkatapos ng lahat, alam ko na ngayon na ikaw ang aking nakatatandang kapatid na babae, at ang mga kapatid na babae ay dapat makisama sa bawat isa, tama ba? Panipi, sa kabila ng maliwanag ng ngiti sa mukha ni Holly, malaswang saloobin lamang ang nasa isip niya. Gayunpaman, sa kung gaano kaiba ang pakikitungo ngayon sa kanya ni Holly kumpara sa mas maaga, agad na masasabi ni Mila na may mali. Tiyak na may pinlano si Holly para sa kanya. Tingnan mo, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo. Alam ko kung gaano mo ako kinamumuhian, kaya huwag nating sayangin ang oras ng bawat isa, tama? Sagot ni Mila sa medyo malamig na tono. Natigilan na nakita ng madali si Mila sa kanya, sandaling hindi makapagsalita ng isang salita si Holly. Mabilis na pag-snap palabas nito, pagkatapos ay pumalakpak si Holly ng ilang beses.
Kung nais ni Mila na dumiretso sa puntong iyon, maging ganoon. Kasunod sa mga palpak na iyon, napanood ni Mila ang ilang mga lalaking gumagamit ng kutsilyo, na halatang nasa ilalim ng Holly, na lumusot mula sa likuran ng mga nakapalibot na palumpong. Kung nawala si Mila sa mundo, kung gayon hindi siya makakalaban para sa isang lugar sa loob ng pamilyang Smith sa una. Nanggagalang bilang tugon, idinagdag pa ni Mila sa isang nakakainis na tono, sa hitsura nito, ipinapalagay ko na naisip mo na ipinakita ko ang aking sarili upang makakuha ng katayuan sa iyong pamilya, tama. Gayunpaman, ito lang ba ang kailangan mong pigilan ako? Panipi, hindi iyan ang totoo. Anuman, ito ang iyong kasalanan sa unang lugar para sa paglabas ng asul upang banta ang aking posisyon. Ang pagtanggal sa iyo ng isang beses at para sa lahat ay ang tanging mabubuhay na solusyon. Pagkutsa ni Holly habang masama ang tingin niya kay Mila. Ang pangalawa sa kanyang pangungusap na tapos, pagkilos ni Holly para sa kanyang mga tauhan na palibutan si Mila. Bago pa man makalipat si Mila, isang silhouette ng isang tao ang biglang sumilip sa kanya. Pagkalipas ng isang segundo, isang tunog ng paputok ang narinig ng tumama ang isang shock gelembang sa lahat ng mga tauhan ni Holly. Ang mga mata ngayon ay ganap na nanlaki habang nakatingin sa lahat ng mga sariwang bangkay na dama pa lamang sa lupa, natagpuan ni Holly ang kanyang sarili na mabilis na namumutla. Hindi niya pinansin ang katotohanang magkakaroon ng sariling kalalakihan si Mila. Isang nakamamatay na kasalanan. Kabanata 1657. Sa mga taong wala sa larawan, pagkatapos ay lumingon si Gerald upang tumingin sa natulantang si Holly na labis na kinilabutan na hindi niya makita ang lakas upang ilipat. Napagtanto na si Gerald ay dahan-daw ang naglalakad papunta sa kanya, ang nanginginig na si Holly sa kanauuto, "Why you? Huwag dumating sa ganitong paraan. Galing ako sa pamilyang Smith." Panipi. Ang katotohanang naisip niya na magagamit niya ang kanyang pamilya bilang isang tunay na banta na tunay na ipinakita kung gaano talaga katanga ang batang babae na ito. Anuman, bago may anumang mangyari, mabilis na tumakbo si Mila kay Gerald bago hinawakan ng manggas habang sinabi nito, "Kalimutan na lang natin siya, Gerald." Sa huli, hindi lamang si Holly ay isang babae pa rin, ngunit anak din siya ng biological ama ni Mila. Sa pag-iisip na iyon, nahanap ni Mila ang kanyang sarili sa halip mag-atubiling magkaroon ng anumang masamang mangyari kay Holly. Narinig iyon, saka tumango si Gerald bago sumagot, "Mabuti." Gayunpaman, nais pa rin niyang bigyan si Holly ng isang matinding babala, kaya't naintindihan niya na ang paggulo sa kanya at ni Mila ay magdudulot ng matinding kahihinatnan. "Holly, di ba? Makinig dito, kung ikaw o ang iba pang mga Smith ay maglakas loob na muling ipatong ang isang daliri kay Mila, ginagarantiyahan ko na ang iyong pamilya ay ganap na mapupuksa sa ibabaw ng lupa. Para malaman mo, ako ay isang tao ng aking mga salita. Nilinaw ko ba ang aking sarili?" Kinutya ni Gerald, ni hindi manggahas na magsabi ng isang salita, pasimpleng tumango si Holly. Nang makita iyon, inakay ni Gerald si Mila palayo. Hindi talaga siya nag-aalala tungkol sa mga bangkay dahil naniniwala siyang madali silang maitapon ni Holly at ng kanyang pamilya. Tulad ng para sa pag-aalala tungkol sa paglalantad sa kanya bilang isang mamamatay tao, marahil ay hindi nila maglakas loob na gawin iyon alinman. Pagkatapos ng lahat, ang mga hooligan na ito ay na-recruit ng mga Smith sa una. Anuman ang kaso, naglakas loob lamang si Holly na tawagan ang kanyang ina, upang i-update siya sa sitwasyon. Sa sandaling si Mila at Gerald ay ganap na wala sa paningin. Sa puntong iyon, muling nagkasama sina Gerald at Mila kay Jessica, at kasunod nito, mabilis na umalis ang trio sa Leroy State. Kapag wala na sila roon, tiyak na hindi na makitungo ang mga Smith sa kanila. Ano pa, hindi rin nila kayang manghuli kay Mila dahil tinitiyak ni Gerald na hindi maiiwan ang anuman sa kanilang mga bakas. Alinmang paraan, isang buong gabi at araw na ang lumipas nang sa wakas ay bumalik ang tatlo sa Sacra Solis Palace. Ang pangalawa nilang pagbabalik, gayunpaman, agad na nakilala ng Master Ghost si Gerald. Nakita kung gaano siya kabalisa, hindi mapigilan ni Gerald na magtanong, "Mayroon bang isang mahalagang bagay na nais mong talakayin sa akin?" Sa katunayan, kita mo, isang malaking portal sa ibang mundo ang nakabukas lang. "Nais kong malaman kung papasok ka dito," sagot ni Master Ghost. Nang marinig iyon, natahimik sandali si Gerald. Upang isipin na ang isang kakaibang kaganapan ay magaganap.
Pagkalabas nito, mabilis na tinanong ni Gerald, nasaan talaga ang portal na ito, Master Ghost? Narinig iyon, pagkatapos ay gumawa ng ilang kilos ng kamay si Master Ghost, hanggang sa biglang, isang sinag ng asul na ilaw ang pumutok sa isa sa kanyang mga kamay. Gamit ang sinag ng ilaw na lumilipad patungo sa langit, sinabi ni Master Ghost, ang portal ay nasa Skyridge Stone Tablet sa loob ng Jailetra. Gayunpaman, tandaan na sa pamamagitan ng pagpili na pumasok sa mundo, kailangan mong maging handa na mawala ang isang bagay. Panipi, Kabanata 1658, narinig iyon, tumango lamang si Gerald bilang pagsang-ayon. Mabilis sa susunod na araw, tiniyak ni Gerald na magpaalam kay Mila at sa kanyang pamilya bago magtungo sa Skyridge Stone Tablet ng Jailetra. Sa puntong iyon, ang balita na nagbukas ang Skyridge Stone Tablet ay kumalat na sa buong Jailetra. Dahil ito ay isang mahusay na pagkakataon para sa pakikipagsapalaran na ipinakita lamang minsan sa ilang-ilang dekada, maraming tao ang tila nagpaplano na tumawid din sa portal. Anuman, sa kanyang pagpunta sa Jailetra, ginamit ni Gerald ang isang tunog na anteng-anteng upang sabihin kay Nori ang tungkol sa kanyang plano. Nang marinig na patungo siya sa Skyridge Stone Tablet, natagpuan ni Nori ang kanyang sarili na agad na labis ang saya. Kung sa bagay, balak niyang magtungo roon. Sa pag-iisip na iyon, agad siyang umalis upang hintayin siya doon. Bandang tanghali na nang magkabalikan silang dalawa. Kahit na ilang araw lamang mula nang huli silang nagkita, lubos na giming ni Nori si Gerald. Ito ay napatunayan sa pamamagitan ng kung paano siya agad na tumalon sa kanyang mga braso sa pangalawang nakita niya siya, hindi man lang nakakaabala tungkol sa mga titig mula sa iba pa sa kanilang paligid. Si Gerald mismo ay nasanay na kay Nori sa paggawa nito sa puntong ito. Walang simpleng paraan upang pigilan ang batang babae mula sa paggawa nito. Anuman ang kaso, sa sandaling tumahimik siya ng kaunti, tumingin si Nori sa kanya ng pause sa habang nagtanong siya, paano mo nalaman na binuksan ang Skyridge Stone Tablet, Gerald? Ang kanyang pag-usisa ay ginagarantiyahan dahil ang mga tao sa mundo ay hindi dapat malaman ng kaganapang ito. Ang magagawa lamang na sagot ay kung ibang tao mula sa Jailetra ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Gayunpaman, si Gerald ay maaaring maituring bilang isang lokal sa Jailetra sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, pinagkadalubhasaan pa niya ang sining ng paggawa ng mga lihim na diskarte sa talismans. Alinmang paraan, pagkatapos ng chocolate bilang tugon, simpleng ngumiti ng mahina si Gerald bago sumagot, sabihin na natin na may nag-abiso sa akin tungkol dito. Sa sandaling iyon, maririnig ang isang halos ethereal hum habang ang Skyridge Stone Tablet ay nagsimulang umiling, naghahanda upang buksan. Makalipas ang ilang sandali, isang umiikot na halo ang lumitaw sa itaas nito. Dahan-dahan, lumaki ang halo, at sa isang pagkakataon, ang ilaw na inilabas nito ay naging napakaliwanag na halos mabulag ito. Sa oras na muling buksan ng kanilang mga mata, huminto na ang halo at isang malaking portal ang lumitaw sa harap nila. Mukhang humahantong sa isang uri ng daanan, lahat ay nanood ng ilang kakaibang bihis na mga tao na lumabas mula sa portal. Ang mga taong ito ay hindi mula sa lupa o Jailetra. Sa halip, nagmula sila sa ibang mundo na kilala bilang Laycom Continent. Ang portal na lumitaw lamang isang beses bawat ilang mga dekada nagsilbi upang i-connect ang Laycom Continent sa Jailetra, at sa sandaling lumitaw ito, mananatili itong bukas para sa isang buong taon. Sa buong taon na iyon, ang mga tao ay malayang lumipat sa pagitan ng dalawang mundo, kahit nakakaiba. Ang mga mula sa Jailetra lamang ang papasok sa Laycom Continent at hindi na baluktot. Ito ay palaging ang kaso sa tuwing bubuksan ng portal. Anuman ang kaso, sa pagkakita ng maraming mga tao na natipon doon, ang isa sa mga tao mula sa Laycom Continent pagkatapos ay idineklara, mga kababaihan at ginoo, ang pangalan ko ay Milan Knott, at ako ang tagapag-alaga ng kontinente ng Laycom. Habang minamarkahan ngayon ang araw na ang Laycom Continent ay konektado muli kay Jailetra, mayroong ilang mga kapansin-pansin na pagbabago sa oras na ito. Para sa isa, hindi lahat ay pinapayagan na pumasok sa Laycom Continent sa taong ito. Tulad ng sinasabi ng bagong panuntunan, kailangan mo munang pumasa sa isang pagsubok upang maging kwalipikado para sa pagpasok. Panipi. Nang marinig iyon, sinimulang agad ng lahat ang pagtalakay sa bagong patakaran.
Hindi ba ang Laycom Continent ay medyo masyadong mahigpit sa oras na ito? Pagkatapos ng lahat, lahat ay maaaring pumasok at umalis ayon sa gusto nila bago ito. Bakit biglang naitaguyod ang panuntunang iyon? Alinmang paraan, pagkatapos sabihin iyon, winagaway ni Milan ang kanyang malaki, kanang kamay, na sinenyasan ng isa pang portal na lumitaw sa tabi ng isang nilabasan niya. Ang portal na ito ay humahantong sa isang lugar na tinatawag na hamon ng Fairyland, at lahat kayo ay pinapayagan lamang na pumasok sa anyo ng iyong banal na pandama. Sa pagpasok, hindi mo maiiwan ang lugar na iyon hanggang sa ang iyong banal na pandama ay natalo o namamahala ka upang makatipan ng 5 banal na bato. Pinag-uusapan kung saan, tanging ang mga nakapagtipo ng 5 banal na bato ang magiging kwalipikadong pumasok sa kontinente ng Laycom. Ang mga bato mismo ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagkatalo sa ibang banal na pandama ng iba pang mga kalahok. Sa nasabing iyon, sa pagpasok, bibigyan kayo ng kalahating oras upang ihanda ang inyong sarili. Pagkatapos ng tagal ng panahon na iyon, ang portal ay isasara at ang hamon ay opisyal na magsisimulang. Paliwanag ni Milan. Ang pangalawa ng kanyang paliwanag ay natapos, ang karamihan ng tao agad na nahulog sa isang kaguluhan. Dahil ang lahat ay sabik na pumasok sa Laycom Continent, bahagya silang nagbigay ng pangalawang pag-iisip habang nagsimula silang maging kanilang mga banal na porma ng pandama bago sumugod sa hamon ng Fairyland Portal. Kabanata 1659. Bilasan na rin natin, Gerald. Ang mga magagandang spot ay maaaring makuha ng iba kung hindi kami nakapagpatuloy. Bulalas ni Nori. Nodding bilang kasunduan, pareho silang nagbago sa kanilang mga banal na porma ng kahulugan bago dumaan sa portal din. Pagpasok, kaagad silang sinalubong ng paningin ng isang siksik na kagubatan na nakadarama ng napakasariwang at komportable na nagbigay ng impresyon na talagang nakapasok na sila sa isang engkanto. Kahit na alam nina Gerald at Nori na ito ay talagang isang pahiwatig na ilusyon lamang. Sa kabila nito ang kaso, alam din nila na ang hindi kilalang mga peligro ay maaaring pagtago sa bawat sulok. Habang hindi nila alam kung gaano talaga kalaki ang ilusyon na puwang na ito, mayroon silang kutob na ang kagubatan na kasalukuyan nilang nandito ay hindi lamang ang lupain dito. At tama nga sila, kasama ang kagubatan, maraming iba pang mga terrain sa hamon ng Fairyland tulad ng disyerto, ang sinaunang lungsod, at ang snowfield. Dahil ang mga banal na pandama ay lumitaw sa mga random na lokasyon, pagkatapos dumaan sa mga portal, ang katotohanang sina Nori at Gerald ay magkasamang lumitaw ay tunay na isang tanda na sila ay pinaboran ng Diyos. Anuman, dahil may mga 15 minuto pa rin bago magsimula ang hamon, kapwa nagpasya sina Gerald at Nori na mamasyal habang nakikipag-usap sa isa't isa. Dahil kakailanganin natin ng 10 banal na mga bato upang pareho ang maging karapat-dapat na pumasok sa Laycom Continent, hulaan ko dapat talunin natin ang 10 tao. Sabi ni Nori habang nakatingin kay Gerald. Nodding bilang sagot, pagkatapos ay sumagot si Gerald, iyon ang ideya. Gayunpaman, nakita ko ang panuntunang ito na medyo nakakagulat. Kung iisipin na ang pagpasok sa Laycom Continent ay kontrolado ng napakahigpit. Panipi, ito ang totoo sa kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito. Bago ito, halos ang sinuman ay pinayagan na malayang dumaan sa pagitan ng Laycom Continent at Jailatra. Paliwanag ni Nori habang umiling. Kaya, anuman ang kaso, naniniwala ako na bukod sa amin, maraming iba pa ang dapat na nagsimulang bumuo ng kanilang mga grupo, kahit na ang mas malakas. Pagkatapos ay muli, ang Jailatra ay mayroon ng maraming mga malalakas na tao. Sagot ni Gerald nang maingat niyang sinimulang siyasatin ang kanyang paligid. Dahil si Gerald lamang ang kalahok mula sa lupa, napagtanto niya na ang pagtatapos sa lahat ng ito ay magiging isang magandang karanasan para sa kanya sa pangkalahatan. Pagkatapos ng lahat, tulad ng sinabi niya, maraming mga makapangyarihang tao sa Jailatra, at lahat ay tila itinago nila ng maayos. Sa kasamaang palad para sa sinumang nakabangga nila, gayunpaman, sina Gerald at Nori ay hindi rin mahina. Sa katunayan, hanggat hindi sila nakabanggaan ng ilang nakatutuwang malakas na tao na pumasok sa 7th Soul na ranggo ng Sage Realm o ng Avatar na kaharian, pareho silang medyo mahusay na puntahan. Sa sandaling iyon, ang boses ni Milan ay nagsimulang bumang sa buong kalangitan. Lahat ng nakikilahok. Ang hamon ay nagsisimula sa 10, 9, 8,
Nang umabot sa 0 ang bilang ni Milan, nagsulyapan sina Gerald at Nori sa isa't isa bago sabay na tumalon sa taas ng isang matataas na puno sa harap nila. Nakatayo sa mga sanga ng puno, pareho nilang ginamit ang mga dahon sa paligid nila upang maitago ang kanilang mga sarili. Maliban kung sila ay partikular na hinahanap, magiging mahirap para sa kahit sino na makita sila. Pareho sa kanila ang naisip na dahil hindi nila alam kung ano ang mga panganib na nakatago sa paligid, ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian ay ang matiyagang maghintay para sa tamang sandali upang magwelga. Tiyak na tinalo nito ang pag-iisip ng mabilis na pagtakbo sa paligid upang maghanap para sa mga tao na talunin. Sa kabuuan, mayroong halos 1,000 mga kalahok sa hamon. Sa madaling salita, kahit na ang puwang ng ilusyon ay medyo malaki, ang posibilidad na mabunggo sa ibang tao ay medyo mataas pa rin. Tapos na ang countdown. Hayaang magsimula ang hamon. Inanunsyo ang Milan segundo mamaya. Kasunod nito, ang buong lugar ay namatay na tahimik. Nang walang mga boses o kahit na mga pahiwatig ng shuffling sa paligid, ang tanging tunog na maririnig ay ang pagngangalit ng mga dahon na hinaypan ng hangin. Gayunpaman, hindi nagtagal bago maraming tao ang mabilis na nailabas. Karamihan sa mga na-disqualify ay hindi ganoon kalakas sa una, at ang iba ay hindi ganoon kahusay magtago ng kanilang sarili. Sa pag-iisip na iyon, na-target ang ikalawang pagpasok nila sa lugar na ito, na ipinaliwanag kung bakit sila napalabas ng napakabilis at madali. Makalipas ang ilang sandali, hindi mapigilan ni Nori na bumulong. Ang simpleng pagtatago dito ay hindi makakabuti sa atin, alam mo ba? Payagan akong ipaalala sa iyo na medyo malakas din kami. Sa nasabing iyon, talagang dapat na gumawa tayo ng pagkusa upang habulin ang mga mahihinang tao na nasa hamon pa habang kaya natin. Panipi, Kabanata 1660, lumilitaw sa halip na nababagabag habang nakatingin kay Gerald, nadama ni Nori ang pangangailangan na paalalahanan sa kanya na sa huli, pareho silang nakapasok sa Sage Realm. Narinig iyon, naramdaman ni Gerald na may punto siya. Sa pamamagitan nito, sumagot siya pagkatapos, sa gayon, ayos lang. Magsagawa tayo ng pagkukusa upang atake pagkatapos. Ang mas maaga na tipunin natin ang mga kinakailangang banal na bato, mas maaga nating makukumpleto ang hamon. Panipi, sa nasabing iyon, pareho silang tumalon sa puno ng magkasama. Gayunpaman, ang pangalawang duo ay nakarating, maraming mga araw ang biglang bumaril sa kanila mula sa loob ng mga bush. Sa kabutihang palad, pareho silang mabilis na nag-react, at madali nilang naiwasan ang mga arrow. Ang mga arrow mismo ay nagtapos sa butas ng ilang mga puno na nasa likuran nila. Kasunod nito, 3 tao na nagtataglay ng mga crossbows ay sumugod palabas mula sa mga palumpong, pinalibutan sina Gerald at Nori ng walang oras. Upang maiisip na mabibig time tayo sa lalong madaling panahon. Anong swerte, boss? Sabi ng isang kalbo habang ngumiti siya ng masama habang nakatingin sa lalaking may peklat na nakatayo sa tabi niya. Ang trio ay kanina patahimik na gumagalaw nang bigla nilang nakita sina Gerald at Nori na umakyat mula sa puno na iyon. Alam na ito ang kanilang pagkakataon, lahat sa kanila ay mabilis na kumilos ng walang pag-aatubili man. Swerte mong sabihin, sa huli, 2 pa rin sa kanila. Paano namin ibabahagi ang mga banal na bato sa ating sarili? Sagot ng lalaking may peklat na may kasamang ngisi habang inilalantad ang sarili nitong mabangis na ngiti. Alam ko di ba, pareho sa atin ang hindi magkakaroon ng problemang iyon, gayunpaman. Pagkatapos ng lahat, sa oras na tapos na kami sa iyo, magkakaroon kami ng 3 banal na bato na ibabahagi sa pagitan namin. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng nakakaloko. Bago ang isa sa mga kalalakihan ay maaaring tumugon, isang aura blade ang biglang nagpakita, at tulad nito, lahat silang 3 ay inilabas sa isang solong pag-swipe. Ang pangalawa ng kanilang mga bangkay ay nahulog sa lupa, ang kanilang mga katawan ay agad na nabago sa 3 magkakahiwalay na mga banal na bato. Kinuha ang mga ito, itinago ni Gerald ang isa para sa sarili bago ibigay ang 2 pa kay Nori habang sinasabi, narito, kunin mo ang mga ito. Para sa iyo ang mga ito. Panipi. Sandali na nagulat ng gulat, si Nori, na hindi inaasahan na bibigyan ng 2 banal na bato tulad nito, nakalaunan ay kumalas mula rito bago mabilis na sumagot, ikaw ang nag-api sa kanila, Gerald. Sa pag-iisip na iyon, dapat ikaw ang mag-iingat sa kanilang 3. Panipi,
Totoo sa kanyang mga salita, wala talagang nagawa si Nori, at iyon ang humantong sa kanya na maniwala na hindi siya karapat-dapat sa mga bato. Ito ang mga nasamsam ni Gerald. Gayunman, simpleng sinabi ni Gerald na, mabuti na, makukuha ko pa mamaya. Kunin mo na lang sila. Panipi, nang makita na hindi siya kukuha ng hindi para sa isang sagot. Walang pagpipilian si Nori kundi tanggapin ang dalawang banal na bato. Habang hindi niya ito malinaw na ipinakita, si Nori ay labis na naantig sa kanyang pagkabukas. Mismong si Gerald mismo ay hindi masyadong pinag-isipan. Pagkatapos ng lahat, ang trio mula sa mas maaga ay halos nakaupo lamang na mga pato na naghihintay na mailabas ng alinman sa kanya o kay Nori. Mayroong kasabihan na nagsasabing hindi tumatanggap ng inaalok na mga bagay ay nakakahiya. At dahil ang tatlong lalaking iyon ay ginagawang madali ang pagpili, si Gerald ay tiyak na naging tanga na hindi ilalabas ang mga ito habang kaya niya. Anuman, Nori at Gerald pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsulong upang maghanap para sa kanilang susunod na biktima. Kakatwa sapat, kahit na pagkatapos ng paglalakad sa paligid ng isang buong oras, wala sa kanila ang nabunggo sa isang solong tao. Ito ay kakaiba, upang sabihin ng kaunti, at ang posibilidad ng lahat ng iba pa na natalo ay hindi masyadong tunog ngayon. Kahit na, ang hamon ay nagsimula lamang, ano pa, mayroong hindi bababa sa 1,000 mga kalahok. Ang hamon ay hindi maaaring matapos sa lalong madaling panahon, tama. Ilang sandali pa, ang duo ay nakatagpo ng isang ilog. Noon lamang nang napagpasyahan nilang magpahinga mula sa kanilang pamamaril.